So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo YouTube channel. So ngayong araw na to mga katropa is pag-uusapan natin magkano na nga ba yung total na gastos o kaukulang pondo na dapat ilaan kung ikaw ay ipapasok sa piggery business ngayong 2026. Tako po, lumaki na yung mga pricing, cost ng pag-aalaga ng baboy, cost ng baboy at iba pang mga gastusin sa pagpipigiri nga. So himay-himayin natin yan mga katropa dito sa Kabady Mo YouTube channel. Magkano na nga ba mga katropa? So bago natin yan simulan, magpapakain muna tayo ng sisiw. Ayan, ating 45 days naman na mga sisiws na ika-11 days na dito sa ating babuyan and manukan. Ayan. So, mamaya-maya balikan natin yan mga katropa. So, ayan yan yung update dito sa ating manukan mga katropa. Maraming salamat sa pagsama sa atin dito sa Kabady Mo YouTube channel. Isa na namang kwentuhan dito sa ating 45 days chicken broiler challenge naman natin. Walang sinusukuan ano. Ayun. So, ang ganda, ang saya. So, hanggang sa muli. Salamat. Paalam. Kumakain na yung ating mga 45 days chicken, ika-11 days na ngayon mga katropa, and babalikan natin yan. So mag-focus na tayo dun sa babuyan tulad na napag-usapan natin magkano nga ba ang kailangang ilaan na budget, puhunan para sa pag-aalaga ng baboy ngayong 2026 mga katropa. Mas maganda kasi mauntindihan natin, maunawaan natin, and himay-himayin natin mga katropa. So silipin lang natin mga katropa yung ating mga alagang baboy. So eto, busog na bundat yung ating large white. Ayan. So nasarapan sa pigrolat natin napakain. And ayun naman mga katropa yung isa nating baboy na landrace naman mga katropa. Kasi pinakain natin yan kaninang tanghali. Dito na tayo sa kulungan ng baboy, pig pen. So, ito yung large white natin, mga katropa. Ayan. And ito naman mga katropa, yung landrace natin na alaga. Talagang ang lalaki na ng katawan mga katropa. Sobrang laki ng pinagbago. Ayan. So, ang pinapakain natin is pigrulac at saka bimig. Ayan mga katropa. So, ang ganda ng resulta mga katropa na itong mga pakain natin sa mga alagang baboy. So ngayon, himay-himayin na natin magkano nga ba ang dapat ilaang budget sa pag-aalaga ng baboy ngayong 2026 mga katropa. And ano ba yung break-even period para masabi natin na okay yung pag-aalaga natin mga katropa. Importante din kasi mga katropa na malaman natin kailan nga ba natin masasabi nakikita tayo or kumikita tayo dito sa piggery business natin. Kailan yung break even na sasabihin natin na kapag ganun yung presyuhan, ganun yung timbang, okay na tayo sa pag-aalaga. So tara, diretso na natin mga katropa. Mga katropa, eto na yung computation natin mga katropa. 1 to 10 heads cost 4 months fattening program ngayong 2026. So simulan natin mga katropa sa isang head at 10 head. So sa labor, pwede nating paglaanan ng budget mga katropa ang labor cost ng ating babuyan na 200 pesos bawat ulo ng baboy. Kung meron tayong 10 baboy, 2,000 pesos ang dapat nating ibayad sa labor. Sa water naman, 50 pesos per head mga katropa. Kaya kung may 10 heads tayo, so 500 pesos ang dapat nating ilaan para sa bayad sa tubig. Ibig sabihin nito mga katropa, sa 4 months na pag-aalaga na yung pinag-uusapan natin ha, 120 days o kaya 18 weeks pig fattening. Ayan. So sa electric naman, 100 pesos per head and 1,000 pesos sa kabuuan ng 4 months mga katropa. Sa maintenance naman, 75 pesos and 750 kasi minsan may nasisira sa ating babuyan, kaya importante na binabudgetan rin natin to mga katropa at binabawas natin sa bawat ulo ng baboy. Ngayon, pag-usapan naman natin yung miscellaneous. Ang miscellaneous kasi minsan may mga gastusin na hindi natin maiwasan tulad ng magpapahako tayo, magpapabuhat ng feeds o kaya naman mga katropa ipapatransport natin yung mga feeds. So 150 bawat baboy o kaya 1,500 sa 10 baboy mga katropa. Kasi nga kung ang baboy ay nagkukonsumo ng 4 na sako
o 5 sako sa bawat 4 na buwan na pag-aalaga, importante budgetan natin itong mga katropa kasi hindi naman libre yon. At minsan tayo, hindi rin naman talaga tayo sanay sa buhatan mga katropa, kaya importante naglalaan tayo ng kaukulang budget para dito. Naman mga katropa, isa sa mga dapat rin nating paghandaan is yung vitamins na binibigay natin sa mga alaga. Yung vitamins mga katropa, dapat mayroon tayong 75 pesos na budget sa bawat ulo ng baboy, kaya 750 sa loob ng 4 na buwan na pag-aalaga kung 10 heads tayo. Ngayon, sa vaccination, medication, mga impulse medication, 40 pesos bawat ulo, kaya 400 pesos sa 4 na buwan na pag-aalaga. Importante itong vitamins at saka medication kasi dito papasok yung mga pampurga natin, yung mga kapag nilalagnat yung mga baboy. So dapat may budget tayo dyan mga katropa. Kasi sa panahon ngayon, pabago-bago yung panahon, and hindi natin maiwasan na biglang nananamlay yung ating mga alagang baboy. Kaya importante rin ginagamitan natin ng electrolytes maliban sa pag-i-inject ng multivitamins tulad ng iron at saka B-complex, and nagdadagdag pa tayo ng mga booster, and every time na magpapalit tayo ng pakain, pinupurka natin ang ating mga alagang baboy. So makakatulong ito para matiyak na kung ano yung kinakain ng ating mga alagang baboy, mapunta at makita natin sa kanilang pangangatawan. Sa feeds naman mga katropa, kung yung pinaka mga mamahaling feeds, yung mga premium feeds na nangungunang feeds, leading feeds ang gagamitin natin. So kung isang sako ng pre-starter, isang sako ng starter, 2 sako ng grower at isang sako ng finisher, so aabutin niya ng 9,323 mga katropa. Tama, 9,323 para sa isang baboy and 93,230 naman para sa 10 baboy. Ibig sabihin yan na yung mga premium quality feeds na makikita natin sa merkado mga katropa. And so matotal nga, kung susumahin natin ng pagkakagastusan, ang isang head 10,113 pesos and 100,130 naman para sa 10 baboy. Ngayon mga katropa, hindi pa dyan kasama yung presyo ng piglets. Yung piglets naglalaro sa 3,500 hanggang 6,000 to 7,000. Depende kung saang lugar kayo mga katropa at kung magkano yung current market price. Dito kasi sa Bicol, karaniwan na 4,000 pesos ang market price ng bawat piglets. E nabili natin yung piglets natin na 4,000 pesos. Ibig sabihin na ito mga katropa, kung idadagdag natin yan, ang suma total ng tunay na gastos ng isang magbababoy is 14,013 sa loob ng 4 na buwan na pag-aalaga. And kung 10 baboy, 140,130 ang dapat nating ilaan na kapital. Mga katropa, malaki na pala no? Ibig sabihin 14,013 sa bawat isang baboy and 140,130 pesos. Ibig sabihin nito, binili natin yung piglets galing sa ibang babuyan kasi wala tayong sariling inahin, which is usual na nangyayari doon sa mga may patining business. Ngayon, pag-usapan naman natin mga katropa, yung break even. Kailan tayo kikita at kailan natin masasabi na palugi tayo or hindi tayo makaka-profit dito sa negosyo na to. So, tara, himayin natin. Meron tayong 2 senaryo mga katropa. Yung isang senaryo is kapag ang presyuhan ng baboy is 165 pesos per kilo ang live weight. Ibig sabihin, yung ginastos natin na 14,013 divided by 165 pesos ang live weight, dapat umabot ng at least 85 kilos yung ating alagang baboy para maka-break even tayo mga katropa. Kikita lang tayo ng 1,650 sa bawat isang baboy kung umabot ng 95 kilos ang ating alagang baboy. Ibig sabihin na ito mga katropa, doon sa total na ginastos natin na 14,013, dapat umabot siya ng 95 kilos na ang presyuhan is 165 para at least may profit tayo na 1,650. And kung 10 baboy yung inalagaan natin at ganun yung senaryo, kikita tayo ng 16,500 sa 10 baboy mga katropa sa 4 na buwan na pag-aalaga. Ibig sabihin, yung puhunan natin na 140,000, kumita siya ng 12% mga katropa in 4 months time.
Paano natin masasabi na tiba-tiba naman tayo? Okay na yung pag-aalaga natin. Kung ang presyuhan mga katropa ng baboy is at least 180 pesos ang live weight ng baboy sa inyong lugar at 14,000 naman yung puhunan natin sa bawat isang baboy, dapat is mag 78 kilos ang ating mga alagang baboy para at least mag-break even tayo sa 180 pesos na live weight. Ayan. Ngayon, kung mag 95 kilos ang ating mga alagang baboy at gumastos tayo ng 14,013 at 180 pesos ang live weight, yung 95 kilos na baboy mga katropa, profit na tayo dyan ng 3,060 pesos sa 4 na buwan na pag-aalaga sa bawat isang baboy. Kung meron tayong 10 baboy mga katropa, profit tayo ng 30,600 and 22% yan ng kabuuang kuhunan natin na 140,000 pesos. Ibig sabihin mga katropa, dapat talaga ang presyuhan ng baboy is mag 180 o 200 para at least matiyak natin nakikita tayo at tutubo ng maganda at malaki-laki mga katropa. So ibig sabihin lang yan mga katropa na magiging maganda ang negosyo ng baboyan kung at least mag 180 pesos ang live weight ng baboy sa ating mga lugar. Mga katropa, ibig sabihin pala nito mga katropa na malaki pa rin yung potential na kumita sa negosyo ng pagbababoyan. Basta ang presyuhan ng baboy maging maganda ang live weight mga katropa. Kung 180 ang live weight, sa tingin ko, hindi mamumroblema yung mga magbababoy, lalong-lalo na yung mga backyard hog raiser na katulad natin mga katropa. Katropa, sa senaryo na nasabi natin, katulad nga nito, kung 95 kilos ang ating alagang baboy at ito ay mabenta ng 180 pesos per kilo, so ibig sabihin, yung 14,013 na pinuhunan natin, mare-recover natin and may profit pa tayo mga katropa na 3,060 sa bawat isang baboy. Ngayon kung 10 baboy yung aalagaan natin, at least mag-profit tayo ng 30,600. Hindi naman sa mga katropa para sa isang backyard hog raiser na katulad natin. Sana ito yung maintindihan ng government natin at mabigyan talaga ng atensyon yung tungkol nga sa pag-aangkat ng karne ng baboy galing sa ibang bansa. Dapat ba talaga yon o suportahan na lang at palakasin natin yung industriya ng baboyan dito sa Pilipinas? Kasi sa tingin ko mga katropa, kayang-kaya naman talagang tugunan ng mga backyard hog raiser at commercial hog raiser dito sa Pilipinas yung supply na pangangailangan ng ating bansa. Ang tanong is, kaya pa ba natin yung presyo ng pagkain sa mga alagang baboy? Hanggang kailan natin mga katropa kakayanin and hanggang kailan natin kakayanin yung biglaang pagbagsak ng live weight tulad ng 165, 155 at 145? Sana naman magkaroon na ng standard market price ang baboy, ang live weight ng baboy, para at least kumita ang mga backyard hog raiser na katulad natin. Yung 3,060 in 4 months na pag-aalaga sa isang baboy, at least dagdag na para sa kita ng mga magbababoy at ng mga iba pang mga working professional. Libangan at the same time, negosyo na pagkakakitaan. So hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat. Paalam.